Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Pag-ibig Fund kaugnay sa bago nilang offer para sa mga nais magkabahay. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Ngayon po ay nasa linya na po ng ating komunikasyon ang Vice President ng Public and Member Relation Group ng Pag-ibig. Walang iba kundi si Ginoong Jack Jacinto. Sir Jack, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Sir Win. At magandang hapon po sa lahat ng nanonood, nakikinig at nakasabay-bay po sa inyong programa. Opo, Sir Jack. Para po sa kabatiran ng ating mga tagapanood at tagapakinig, lalong-lalo na yung ating mga overseas Filipino workers, meron daw pong magandang balita ang inyong tanggapan para sa ating mga miyembro ng Pag-ibig. Ano po ba ito bagong programa ngayon ng Pag-ibig Fund para po dito sa mga nagnanais po na magkaroon ng tahanan? Tama po kayo. Tama po kayo, Sir Win. At ito po ay bunsod po ng utos ng ating Pangulong Marcos sa Pag-ibig Fund na lalong pag-aanin, lalong gawing abot kaya yung pagkakaroon po ng sariling bahay ng ating mga miyembro, kabilang na po at partikular na ang ating mga overseas Filipino workers. At dahil sa utos po niya na ang ating Pangulo at sa utos na rin po ng ating Pag-ibig Fund Chairperson, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ni Secretary Ediling, ay mayroon po tayong tatlong napakababang interest rates para po sa mga housing loans ng ating mga miyembro. So ito po, una na po dito, yung pong ating subsidized 3% rate para po sa mga gustong bumili ng socialized housing units. So, yan po yung una. Para po sa mga gustong makabili ng socialized housing units, ang halaga po ng mga bahay na ito, ang halaga po ng utang dito ay up to 950,000 para sa house and lot unit. At up to 1.8 million pesos para sa isang condominium unit. Pag yan po ang balak bilhin ng ating miyembro, ang kanyang Pag-ibig housing loan ay may interest rate na 3% po lamang. Ibig sabihin po niya, napakababa po ng monthly payment niyan, Sir Win, at sa ating mga nakikinig. No? For example, yung 950,000 pesos na housing loan sa Pag-ibig Fund, ang monthly payment po niyan, 4,005 pesos po lamang. So, ganun po kababa. So, yan po yung sa yung sinabi ko, yung socialized housing loans po natin. Opo. Pag ang hanap naman po ng ating miyembro, Sir Win, at sa mga nakikinig, no,
kung ang hanap naman po ninyo ay, mas mahal ng kaunti, ang tawag ho diyan ay, low cost housing na. Sa madaling salita, yung mga housing units na lagpas 1.8 million hanggang 4.9 million pesos. Mm. May promo rate din po ang Pag-ibig Fund diyan. Mm. Ang interest rate ho natin diyan ay 4.5% Mm. lamang, hanggang, katapusan ng taon. So, available po itong promo rate na ito, para sa mga mag-a-apply ng housing loan hanggang, December 31, Oh, 2026. Anong mm. ibig sabihin ho niyan? Dahil po 4.5% lamang po yung annual interest rate niyan for the first 3 years ng loan. Mm. Yung pong sabihin natin 3 million, yung 3 million pesos na loan, ang monthly payment ko ay nasa around 15,200 pesos na lang. Mm. So iyan po ay pagka kinumpara niyo po sa kadalasang mga, monthly payments na ino-offer ng commercial, lending institutions ay higit pong mas mababa yan. Opo. Baka ho nasa around 20,000-25,000 po per month yan. Pero Mm. po sa Pag-ibig Fund, dahil nga po sa promo rate natin para sa mga loans na mula 1.8 million hanggang 4.9 million, Mm. 4.5 lamang po, 4.5% interest lang yung interest rate per annum for the first 3 years. Ibig sabihin, mababa po yung monthly. Mm. At pagka naman po, ito naman po para sa ating mga middle income, higher earning members, sakop po rin kasi natin sila, Sir Win. Mm. Covered din po sila at miyembro din sila ng Pag-ibig Fund. Kung ang loan ho nila ay, at ang bibilin ho nilang property ay, more than 4.9 million pesos hanggang 10 million pesos, Mm. dahil ngayon po 10 million na po ang, maximum loan limit ng Pag-ibig Fund. Mm. Ang kanilang interest rate ay mababa rin, 5.75% Mm. interest per annum for the first 3 years of the loan. So example ho niyan, sabihin natin yung loan ay, 5 million, sabihin natin 5 million pesos po yung loan. Ang monthly payment niyan, Sir Win, ay around 29,200 pesos. Pangkaraniwan po yan sa ibang mga lending institutions, nasa around 40,000 po yan. So ang matitipid nasa ganung, laki ng halaga. Opo. Ibig sabihin po niyan, muli po, ayon po sa utos ng ating Pangulo na dapat ay lahat ng ating manggagawang Pilipino ay, magkaroon ng pagkakataon na makabili ng sariling bahay sa pinakaabot kayang paraan, sa pinakamurang paraan, nabubuo na ho natin yung kwento. Mm. Meron po tayong special subsidized rate na 3% housing loan. Napakababa po niyan para sa minimum wage earners and low income earners Mm. na gustong bumili ng socialized housing loan. Meron din po tayong 4.5% promo rate para po sa mga low-cost housing units na nagkakahalaga na 1.8 million hanggang 4.9 million. Mm. At pati rin po sa ating mga middle class at upper earning, members, meron din tayong promo rate din. 5.75% naman po para sa mga loans na mahigit sa 4.9 million hanggang 10 million pesos. So yan po yung ating mga housing loan, programs and promo rates. Muli po, ginawa ho nating mas abot kaya para po matupad po ng ating mga kababayan yung pangarap at kagustuhan nilang magkaroon at makabili ng sariling bahay. Opo. Ang ganda po talaga ng mga binibigay na programa nitong Pag-ibig. Bali, Sir Jack, ito pong binibigay natin ngayon, particularly nababanggit natin kanina na may 3%, merong 4.5% at meron ding 5.7% kung di ako nagkakamali. Ito po ba ay meron lang po bang limited na doon may nababanggit na kayo kanina, sir, na ang babayaran itong mga porsyentong ito sa 3 taon, kung di po ako nagkakamali, base na rin po sa pagkakaintindi ko kanina. Ngayon po ba, meron din po bang tagal yung mismong babayaran nitong mga, halimbawa, itong mga contributor, gusto niyang palawigin itong mga bayarin niya for dito sa mga kinuha niyang bahay. Meron po bang some kind of maximum din po ba rito?
Opo. Ang Pag-ibig Housing Loan po ay maaaring bayaran ng hanggang up to 30 years. Mm, Depende po sa edad ng borrower ano. opo. For as long as dapat by the age of 70, fully paid mo na yung housing loan mo. So Mm, kung ikaw ay 40 years old o mas bata pa, mm, kung gusto po ninyong higit na mababa yung monthly payment sa inyong housing loan, puwede ho kayong mag 30 years to pay. Kung mm, gusto niyo naman po na mas maikli yung loan term ho ninyo, maaari po 'yan. mm, Kung gusto niya ay 5 years, 20 years, ay nasa miyembro po natin 'yan. mm, Ngunit ang mahalaga po rito ay binibigyan ho natin siya ng pagkakataong piliin na isagad kumbaga na up to 30 years to pay yung kanyang housing loan para lalong mas mababa yung monthly payments niya sa kanyang housing loan. Ang maganda naman diyan, pagka gusto ng member na bayaran ng mas maaga yung kanyang housing loan sa Pag-ibig, maaari niyang gawin yun. mm, Ina-adjust din naman natin yung mm, interest para makatipid siya. mm, Kung hanggang kailan lang niya nabayaran yung kanyang loan, ay hanggang dun din lang tatakbo yung kanyang interest. opo. Kaya yun ang ngunit yun ang yun ang mahalaga riyan. Kaya natin ino-offer, Sir Wayne, at sa mga kababayan nating nakikinig, kaya naman ang Pag-ibig Fund ay nag-o-offer ng up to 30 years to pay na housing loan ay para lalong mas mapababa natin yung monthly payments ng ating mga miyembro. Mm. Nabibigyan din natin 'yan, Sir Jack, kasi para magkaroon ng karagdagang option itong mga kababayan natin na gustong magkabahay. Kasi iba-iba tayo ng pagtingin pagdating dito sa mga bayarin lalo dito sa mga halimbawa mga mahalagang investment na ito gaya ng sa ating pagkuha ng bahay. Kung halimbawa kinakailangan niyang kung ang kanyang paniniwala ay mas maganda para makabawas sa kanyang mga isipin, itong mga bayaran na agad 'tong mga utang, at least meron siyang option na mabayaran agad ito. At the same time, kung gusto niyang makapag-ipon pa at medyo masikip yung kanyang budget para sa pagbabayad nitong mga katulad nitong sa bahay, at least meron din siyang option na mapalawig ito o mas malayo-layo yung kanyang babayaran para hindi nga naman mabigat para dun Oo, sa kanyang tama. mga monthly billings. Tama, tama kayo, Sir Will. Kasi ayon sa pag-aaral namin, hindi mabigat na life decision ang tawag nga diyan. Hindi Mm, naman agad-agad yung desisyon na bibili ako ng bahay bukas, 'di ba? Yan ay pinagpaplanuhan ng ating mga kababayan, ng ating mga ng isang pamilya. opo. Isang malaking desisyon 'yan sa buhay na malaking halaga ang kailangan mong isantabi. Mm. Kaya Hello, Sir Jack? Hello, Sir Jack? Naputol po ang ating linya kay Sir Jack. Sinusubukan po nating establish ang communication kay Sir Jack. Ang ating topic ay tungkol dito sa bagong offer ng Pag-ibig kung saan meron nga silang mas mababa na interest rate para sa ating mga kababayan na nais kumuha ng mga bagong ng mga socialized housing mula dito sa Pag-ibig. At the same time, meron din silang maximum threshold para dun sa pagkuha nga nitong mga property na ito. Si Sir Jack nandito na po ulit sa ating linya ng komunikasyon. Sir Jack, sige po, ipagpatuloy niyo po yung sinasabi niyo kanina. oo, salamat, Sir Win. At nakikita kasi natin na yung nabanggit ko kanina, yung pagbili ng bahay ay isang desisyong pinaplano ng isang Mm, pamilya. At ang kadalasan, ang pumipigil sa isang pamilya para magdesisyon na bumili na ng sariling bahay, yung affordability. tama. Na baka iisip nila, naku, baka mabigat 'yan sa lalo na sa mga unang taon. Mm, Kaya kaya ang ginawa po ng Pag-ibig Fund, muli po dahil 'yun po yung direktiba ng ating pangulo, pagaanin gawing abot kaya mm, yung monthly payments 'pag ikaw ay nag-housing loan sa Pag-ibig para makabili ng sarili mong bahay. mm, At 'yan yung dahilan kung bakit meron tayong 3% subsidized rate, meron tayong 4.5% na promo rate, at may 5.75% promo rate. Yung 3%, Sir Win, for the first 5 years of mm, the loan, 3% po yung kanyang interest rate 'pag socialized housing.
Do'n po sa low-cost housing na 4.5%, yung unang 3 taon, fixed po yun, gano'n lamang po yung interest rate niya. At yung sa 5.75% na medium cost to open housing na tinatawag, gano'n din po, first 3 years, gano'n lang kababa yung interest rate niya. Mm. Ano po yung affordability challenge sa simula po ng isang loan sa unang taon, matapos bumili ng isang bahay Mm. ay masolusyonan natin para Mm. po muli ay matulungan po ang ating mga kababayan na makabili ng sarili nilang tahanan. Opo. Tsaka maganda rin yan, Sir Jack, at least yung mga miyembro mismo ng Pag-ibig ay kahit paano ay nakabubuelo bago dito sa pinakamalaking bayarin natin sa mga susunod na taon. Anyway, Sir Jack, sa ngayon po ba may sapat na pondo itong Pag-ibig para masustain itong offer na ito? Ay, opo. Alam ho ninyo, kaya ho natin nagagawa na pababain yung ating, interest rates sa ating, Pag-ibig Housing Loans ay nananatili pong matatag ang financial standing ng Pag-ibig Fund. In fact po, ang total assets ho namin nasa around, aabot na po ng 1.3 trillion pesos. Hmm. Bunsod ho ito sa tiwala po ng ating mga miyembro sa pag-iipon sa Pag-ibig Fund, sa patuloy ho nilang pag-iipon sa Pag-ibig Fund. Pati na rin po, at ito po yung mahalaga, lagi pong pinapaalala ng ating Chief Executive Officer na si Ma'am Marilyn Acosta, tawag ho namin sa kanya Manang. Paalala po ng Manang, kaya po ganito katibay at katatag ang Pag-ibig Fund ay dahil po updated yung pagbabayad ng ating mga housing loan borrowers sa kanilang monthly payments. In fact, ang tinatawag po natin dyan, yung pong performing loans ratio natin, nasa nearly 94%, Sir Win. Ibig Mm. sabihin, yung mga humiram po sa Pag-ibig Fund ay tapat na nagbabayad ng kanilang monthly payments para ho maging sustainable at meron pang ibang miyembro naman na kasunod na makinabang sa ating mga housing loans at ibang programa. Kaya Mm. po, ito po ay ang dahilan kung ba't kinakaya natin at nakakapag-offer tayo ng mababang interes at tugunan yung utos ng Pangulo ay dahil po malakas at matibay po ang financial standing ng Pag-ibig Fund. Mm. Sir Jack, ngayon po ay nakararanas tayo ng sama ng panahon at syempre inaasahan din natin diyan pero actually hinihiling din natin na wag naman sana yung mga kababayan natin ay maapektuhan yung kanilang mga tirahan. Pero syempre in anticipation na rin po. Ito po bang Pag-ibig, may inaasahan po ba tayong programa na ibibigay po dito sa ating mga kababayan na possibly maapektuhan nitong bagyong Inday? Sir Win, alam ho ninyo, naka-monitor ho tayo diyan. In Mm. fact po, pagka po mga ganitong panahon, ang Pag-ibig Fund po ay, nakaantabay kung sakali, 'wag naman sana, kung sakaling mayroong lugar na, sumailalim sa state of calamity, ay nariyan po ang Pag-ibig Fund para i-offer ang ating, calamity loan, una po sa lahat. Mm. Pangalawa po, para po sa mga ating housing loan borrowers na maaaring ma-damage yung kanilang bahay dahil po sa bagyo, nakaabang po yung ating insurance benefit for housing loan Mm. borrowers. So yan po yung dalawa nating, agad na, inaalok na benepisyo sa ating mga miyembro, yung pong kung 'wag naman po sana 'no, ngunit sa oras po ng kalamidad, nariyan po yung ating Pag-ibig Calamity Loan para po meron po silang pantawid, financial assistance po 'yan. Mm. At para naman po kung sakaling na-damage o napinsala ang kanilang bahay na binabayaran sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, ay nandiyan naman po yung ating insurance coverage para po ma-cover kung meron pong damage o pinsala na idinulot ang bagyo sa kanilang bahay na nabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Mm. Sir Jack, siguro magbigay na lang po tayo ng mensahe sa ating mga kababayan, lalo't nabanggit niyo po kanina na ngayong taon lang po itong offer ng Pag-ibig mula rito sa ino-offer niyo po na mababang interest rate at the same time itong mas mataas na o mas
kumbaga expanded na terms of years of payment nitong bagong itong programa natin para makabili ng mga bagong tahanan itong mga miyembro po ng Pag-ibig. Sige Sir Jack, nasa inyo po ang pagkakataon. Imbitahan po natin ang ating mga kababayan. Salamat Sir Win sa ating pong mga nakikinig at sumusubaybay, lalo na po yung ating mga bayaning OFWs. Para po sa lahat ng Pag-ibig Fund members, itinaas na po natin na hanggang 10 million pesos ang maihiram sa Pag-ibig Fund housing loan upang lalo po kayong matulungang mabili sa abot kayang paraan ang pinapangarap po ninyong sariling tahanan. At para ho ninyong magawa ito, lalo pa ho nating pinababa yung interest rates sa ating housing loans para po yung pong iniisip yung desisyon na bumili ng sariling bahay ay magawa nyo na ho ng walang sinasaalang-alang pa na worry dahil baka hindi kaya ng inyong bulsa. Sapagkat pinababa ho natin ang monthly payments sa Pag-ibig housing loans para depende po sa uri ng housing loan na inyong kukunin sa Pag-ibig Fund para po mas maging abot kaya ang monthly payments sa inyong Pag-ibig housing loan. Kung mayroon pa ho kayong katanungan patungkol sa mga benepisyo at karapatan ho ninyo sa Pag-ibig Fund, pumunta po lamang sa aming website www.pagibigfund.gov.ph at kami po'y lubos at masayang magseserbisyo po sa inyong lahat. Maraming salamat po Sir Jack sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Maraming salamat, Sir Win, at sa uulitin po. Opo. At ayan po ang ating naging panayam kay Ginoong Jack Jacinto, ang Vice President ng PAN Public and Member Relation Group ng Pag-ibig Fund. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpapatuloy ang whole-of-government approach sa gitna ng inaasahang epekto ng Bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, kabilang dito ang paglilinis ng Department of Public Works and Highways sa mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, pag-activate ng Disaster Response Unit ng Department of Environment and Natural Resources sa mga rehiyon at pagbabantay sa protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones, magiging ang pagbabantay ng Department of Information and Communications Technology sa telco facilities, 24/7 operation ng kanilang command center at paghahanda sa kanilang emergency communication equipment. Handa rin ng Department of Health kasabay ang paalala sa publiko na umiwas sa panganib ng leptospirosis. Mahigit 4 na milyong family food packs naman ang handang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa buong bansa bilang paghahanda sa kalamidad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakadeploy na ang kinakailangang tulong para sa mga maapektuhan ng Bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Sec Gatchalian, nakakalat na sa iba't ibang parte ng bansa ang nasa mahigit 4.7 million family food packs mula DSWD. Gayit pa ng kalihim na hindi tumitigil ang kanilang operasyon sa replenishment ng mga nabawas na family food packs, kaya makatitiyak ang taong bayan na may sapat na tulong na maibibigay ang ahensya para sa mga maapektuhan ng kalamidad. Deploy na. Kung matatandaan nyo, ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes. At patuloy pa tayong nag-i-imbak ng stockpile natin. Pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, tiniyak ng Philippine Ports Authority o PPA ang kaligtasan ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa dulot ng Bagyong Inday. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, nananatili muna sa mga port terminal ang mga stranded na pasahero habang hinihintay ang pagbabalik ng normal na biyahe ng mga barko. May nakahanda ring hot meals sa mga pantalan at tiniyak na sapat ang mga nakahandang ready-to-eat food packs mula sa DSWD. Nakahanda rin ang 24 oras na clinic sa mga pantalan para sa mga pasaherong mangangailangan ng atensyong medikal. Sa oras naman ng kailangang lumikas dahil sa banta ng storm surge o malalakas na alon, nakahanda ang evacuation plan ng PPA, kaagapay ang mga lokal na pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakahanda na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard o PCG upang agad na makaresponde sa mga lalawigan na posibleng daanan at maapektuhan ng Bagyong Inday. Dahil dito, naka-full alert na ang puwersa ng PCG at nakaantabay ang mga tauhan, sasakyan at kagamitan para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operations. Nananawagan naman ng PCG sa publiko na manatiling mapagmatsyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na abiso hinggil sa lagay ng panahon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. May libreng overnight parking ang ilang mall sa Metro Manila sa gitna ng inaasahang malakas na pag-ulan bunsod ng Bagyong Inday at habagat. Ito ay kanilang tugon sa hiling na rin ng Metropolitan Manila Development Authority para mabigyan ng pansamantalang parking spaces ang mga inaasahang maapektuhan ng pagbahang dulot ng ulan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar. Pansamantalang binuksan para sa overnight parking ng 4 na malalaking mall at establishmento ang kanilang parking space sa harap ng inaasahang epektong idulot ng Super Typhoon Inday. Ito ang binahagi ng Malacanang sa harap ng nagpapatuloy nitong monitoring sa galaw ng sama ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may ginawang hakbang si MMDA Chairman Don Artes para mapakiusapan ang mga shopping mall na sanay buksan ang kanilang espasyo para sa overnight parking habang may kalamidad. Hindi naman aniya nagkait ang mga ito ani Castro para ipagamit ang bahagi ng kanilang property na nagsimula na kahapon hanggang sa lumipas na ang bagyo. Ang malalaking mall companies ay ang SM, Robinsons, Ayala at Mega World. Pakinggan natin si PCO Jose Claire Castro. Sang-ayon ng SM, Robinsons, Ayala at Mega World sa pakiusap ng MMDA at magsisimula ngayong araw ang pagbubukas ng parking spaces hanggang sa paglipas ng bagyo. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanganganib sa landslides at pagbaha ang nasa humigit 700 barangay sa Western Visayas dahil sa Bagyong Inday at habagat. Ito ang babala ng Mines and Geosciences Bureau batay sa kanilang rainfall accumulation forecast sa 34 na bayan at mga lungsod sa 4 na lalawigan sa rehiyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, inaasahang mababasa ng husto ang lupa na maaring magdulot ng pagbaha at landslides. Tinukoy ang Antique bilang may pinakamalaking bilang ng at-risk barangays na umabot sa higit 560 na sinundan ng Iloilo na may lampas 200, Aklan na may 73 at Guimaras na may 60 barangay. Samantala naka-standby ang response teams habang binabantayan ang lagay ng panahon at posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan sa buong Western Visayas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Ilang lugar sa Mindanao ang naapektuhan ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Inday. Kabilang dito ang pagguho sa isang bahagi ng tulay sa Maitum, Sarangani dahil sa rumaragas ang ilog dulot ng matinding pag-ulan habang nasira rin ang isang bahagi ng City Highwalk sa Kidapawan. Nagulantang naman ang mga residente sa Palimbang Sultan Kudarat nang biglang bumaha ng putik. Wala pang isang oras bago magsimula ang malakas na pag-ulan. Ayon sa kanila, mas lumala pa ang pagbaha dahil umapaw ang kalapit na sapa na naging mababaw na dahil sa silted slate. Abot binti naman ang naranasang pagbaha sa Pigkawayan, Cotabato habang inilikas ang mga residente sa Talayan, Maguindanao del Sur dahil sa pagbaha na abot dibdib. Sa kabilang dako, kinakailangang gumamit ng lubid ang mga residente sa Maguindanao del Norte para makatawid sa baha. Sa Luzon, namataan ang malalaking alon sa Basco, Batanes, gayon din sa Dilasag, Aurora Province. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaasahang magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang weekend kahit pa lumabas na ng bansa ang Bagyong Inday bukas ng umaga. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa ring makakaapekto ang habagat, partikular ang kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Wala namang binabantay ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang pag-iral ng Bagyong Inday at habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangan ng mainland Cagayan, habang signal number 1 sa ilang bahagi ng lugar o ilang bahagi sa lugar sa bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, umabot na sa Cebu ang ibinugang ashfall mula sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga residente na manatili sa kanilang bahay hanggat maaari, uminom ng tubig at magsuot ng face mask. Hindi lang kasi ordinaryong alikabok ang volcanic ash dahil maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata at balat, magpalala ng problema sa paghinga at magpadumi sa exposed water resources. Ngayong araw, inaasahang mawawala ang ashfall sa tulong ng pag-ulan maliban kung hindi na muling sasabog ang Bulkang Kanlaon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ibinahagi ng Office of Civil Defense o OCD Region 8 na walang naitalang direktang epekto ang Bagyong Inday sa kanilang rehiyon maging ang habagat na hinihila nito. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay OCD Region 8 Acting Regional Director Erwin Romel Lamson, sinabi nito na bagamat walang direktang epekto ang bagyo at habagat, nakaranas naman ang rehiyon ng magnitude 4.9 na lindol nitong madaling araw ng Biyernes sa bayan ng Balaginga at Karatig lugar. Ayon kay Lamson, wala namang naiulat na pinsala sa mga infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Sa kabila nito, patuloy ang kanilang monitoring sa weather system at seismic activity sa rehiyon upang kaagad silang makapagpalabas ng mga paalala patungkol sa mga gagawing paghahanda para sa mga sakuna o kalamidad na mararanasan. With indirect effects from Typhoon Inday or international name Bavi. But then, lately, nakaramdam kami ng seismic activity within Balangiga. There was a magnitude 4.9 at 12:46 kaninang madaling araw. There was a little effect doon sa 4.9 na downgrade na siya from 5.0. So, okay pa rin kami. We're just keep on monitoring seismic and weather system para naman masabihan na namin, ma-advisean na namin, magkaroon na kami ng advisories regarding preparation, response, and recovery efforts sa ating mga nangyayaring hazard. Okay. Ang pahayag ni OCD Region 8 Acting Regional Director Erwin Romel Lamson.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, iikot sa bansa si Cabinet Secretary Ben-Hur Abalos Jr. para irepresenta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tiyaking naaabot at napakikinggan ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Una nang nanumpa sa pwesto si Abalos nitong Miyerkules. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bahagi ng tungkulin ni Abalos na tumulong sa iba pang miyembro ng gabinete. Hindi naman anya mag-overlap ang mga responsibilidad ni Abalos sa mga tungkulin ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si CABSEC Ben-Hur Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malacanang iginiit na kampo dapat ni Vice President Sara Duterte ang magpatunay sa umano'y Operation Romanov o banta sa buhay ng ikalawang Pangulo at pamilya nito. Para sa kabuang detalye, nagbabalita mula Malacanang si Raquel Bayan. Kampo dapat ni Vice President Sara Duterte ang magpatunay sa kanilang binanggit na Operation Romanov o ang banta sa buhay ng ikalawang Pangulo at ng pamilya nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi ang palasyo, kundi ang defense lawyer na si Attorney Mark Vinluan ang mayroong responsibilidad na patunayan ang binitiwang pahayag sa gitna ng impeachment trial. Kung matatandaan, sinabi na abogado na ang pahayag noon ni VP Sara na mayroon siyang kinontrata na pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tugon bilang isang pribadong individual, bilang isang asawa, ina, anak at kapatid, at hindi anya bilang isang vice-presidente na nananawagan ng proteksyon para sa kanyang pamilya. Binigyan din ni Castro na agad kumilos noon ng National Bureau of Investigation at sumulat kay VP Sara upang malaman at maimbestigahan ang sinasabing death threats, bagay na hindi umano sinagot ng ikalawang Pangulo. Ang vice-presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, ginajustify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo. Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balitaan naman sa Senado, Impeachment Court iginiit na obligadong dumalo ang mga individual na pinadalhan ng subpoena para maging resource person sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Babala ng korte, contempt ang maaaring kaharapin na mga pinatatawag kung walang maibigay na sapat na dahilan sa pagliban. Para sa detalye, nag-uulat si Nympha Asuncion. Giniit ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald tungkol na obligado ang mga individual na pinadalhan ng subpoena sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sumunod sa utos ng korte. Ayon kay Tunggol, maaaring maharap sa contempt of court ang sinumang tumangging dumalo ng walang sapat na dahilan. Pinaliwanag ng tagapagsalita na ang pagdalo ng mga testigo na pinadalhan ng subpoena ay bahagi ng tinatawag na compulsory process ng hukuman. Anya, ang ilang pagkakataon na maaaring questionin o hindi sundin ang subpoena ay kung wala itong kaugnayan sa kaso. Ginagamit lang para manggipit o mangabala, may depekto sa pagkakaisyo ng subpoena o kung kulang ang detalye o katiyakan. Una nang naipadala ng impeachment court ang subpoena para dumalo sa pagliliti sa susunod na linggo si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Bukod kay Lopez, inaasahan ring haharap bilang testigo sa pagliliti sa susunod na linggo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello. Mula
sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy ang isinasagawang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pagharap ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, isang material witness si Lopez sa Article 4 o Grave Threats article lalo pat kabilang ang mga pahayag niya sa ginamit ng depensa sa unang linggo ng paglilitis. Nakahanda rin ang prosecution sa mga posibleng maging tugon ni Lopez dahil itinuturing siya bilang isang hostile witness. We're preparing very well. She is, you stated it right, she is a close associate of the Vice President, having being her Chief of Staff. So, obviously, she will be presented as a hostile witness. Well, as you have seen, they played the tape. That means it's very material. They played her tape, which we didn't play. So the defense considers it material and rightfully so. Yan ang tinig ni Private Prosecutor Lorna Kapunan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, muling iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa soberanya ng Pilipinas ang Batanes at hindi sa Taiwan. Ito'y matapos lumabas sa ilang pahayagan sa Guangdong, China na ang Batanes ay nakapaloob sa probinsya ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi dapat bigyang halaga o tugunan ang mga haka-hakang walang batayan. Gayunpaman, tiniyak din o tiyak at hindi na dapat pagtalunan pa ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes dahil malinaw na ito ay nakapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of National Defense pinalagan ang mga bagong naratibo ng Chinese scholars patungkol sa Batanes. Ayon sa agawaran, malaking kalokohan ang mga nasabing naratibo at dapat na mariing kontrahin. Para sa kabuang ulat, narito si J. Mark Dagala. Ginit ang Department of National Defense na dapat pa silang malingan at labanan agad ang mga pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholar na bahagi umano ng China ang lalawigan ng Batanes. Ito yung makaraang matanong ang mga Chinese scholar sa isang symposium sa China kaugnay na nagpapatuloy na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Gate ng mga naturang scholar, wala umanong legal na batayan ang kontrol ng Pilipinas sa mga isla ng Batan na nasa ilalim nila ng jurisdiction ng Taiwan na itinuturing naman nilang breakaway province ito. Pero para kay Defense Secretary Gilberto Chodor Jr., bagamat nakababahala, dapat na kontrahin agad ang mga naratibong ito ng China na anyay isang malaking kalokohan. Una na sinabi ng maritime security expert na si Ray Powell na malagpas umano ang pagpapatrolya ng China sa 10-dash line claim nito na umaabot na sa pagitan ng Taiwan at Batanes. Hindi nakapanipaniwala. Ngayon, sa ating mga kababayan, kung ito ay produkto ng sinasabi nilang mga scholars nila, nakita mo naman kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Ano pa kaya kung hayaan ng mundo na magkapoder sila sa mundo? I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, itinuturing naman na very unlikely o malabong mangyari at hindi na dapat pagtalunan pa ang naging pahayag ng isang Chinese academic scholar hinggil sa pag-angkin ng China sa lalawigan ng Batanes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III, tahasan nitong binuweltahan ang nasabing claim ng dayuhang scholar. Ayon kay Pitlo, selyado ng maraming pandaigdigang kasunduan o treaty na ang Batanes ay lehitimong teritoryo ng Pilipinas. Binigyang diin niya na sa aspektong legal at jurisdiksyon, ang Batanes ay nananatiling isang opisyal na lalawigan ng bansa. Ko, very unlikely na ito ay maging isang official na stand ng China kasi malinaw naman na beyond dispute yung ating position dito sa Batanes. Actually, merong konsularyo yung China dito sa Lawag at sakop ng yung jurisdiction ng konsulado ng China sa Lawag, yung area ng Batanes. So, kinukonsidera, nire-recognize ng China na ang Batanes officially ay bahagi ng ating bansa. Ipiniliwanag din ng eksperto na ang lumalakas na ugnayan ng Pilipinas at Taiwan ang tunay na dahilan kung bakit nagiging metsa ito ng pagkabahala o concern ng China ngayon. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi ito dapat maging ugat ng takot para sa bansa. Hindi naman yun pwedeng gawing basihan para i-claim itong Batanes na bahagi ng Taiwan at therefore bahagi ng China. So, yan naman ay dapat lang pabulaanan at nagpahayag na rin yung ilang official natin sa DND at DFA para kumbaga ay i-refute yung claims na yan. Pahayag ng Foreign Affairs and Security Analyst na si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nananatiling mataas ang bilang ng suporta ng sambayanang Pilipino sa tugon ng Administrasyong Marcos sa usapin sa West Philippine Sea, mag-iisang dekada matapos ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, lumabas na 66% ng adult Filipinos ang pabor sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. 13% naman ang hindi sumasang-ayon habang 19% ang hindi makapagsabi ng tiyak na pananaw. Pinakamataas ang antas ng pagsang-ayon sa National Capital Region na umabot sa 70%, sinundan ng Balance Luzon na may 68%, Visayas na may 65% at Mindanao na may 62%. Ayon sa Okta Research, ipinakikita ng survey ang matatag at tuloy-tuloy na suporta ng mga Pilipino sa paninindigan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula Abril 20 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula sa 1,000 at 200 respondents. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, narito na po ang ating mga regional news sa pamamagitan po ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Una sa ating balitang probinsya, lokal na pamahalaan ng mga tarem sa lalawigan ng Pangasinan, nabili na ang lote na pagtatayuan ng bagong municipal building ng bayan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula Radyo Pilipinas, Dagupan. At tuorlan na LG yung mga tarem sa sakaya balay yakukbang, plano dan mampaalagay na balot ang modernong municipal building na balay. Aya at kasumpalan, yaa sa liunlan na lokal ya gobyerno na abit ng balay so 1.2 hectares ya dalin at barangay Pugon Lumboy ya pangipasangan na abit lang proyekto. Unong sa LG yung mga taram sa pampaalagay na balay munisipyo na balay at lapod umbabalag ya pankailangan at sa kaya mas moderno, mas maawang, tan mas mauksoy opisina ang pinaitan sumaples tan balibalin serbisyo para at saray residente.
Imbagamat na LGU yaayang proyekto at mampapanangnang na panmabayagan niya plano da ang piyan na paunlad subali da jet panamaglay na are infrastructure projects ya mampakasil at pangitada na serbisyo at balang sinansakay ya manayam at mga taram. Kasumpal niya impansaliw na dalin untong bukmat da so pamplano at bankarga na budget para at balon munisipyo na mga taram jarad manumbok ketoon. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Chuck Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ruel. Samantala, balita naman sa Kalinga. Department of Public Works and Highways Cordillera Administrative Region magsasagawa ng desilting at dredging sa Chico River na malapit sa Ocris Diversion Dam sa Kalinga upang mapabuti ang irrigation service at maiwasan ang pagbaha at erosion sa lugar. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Manamna mga ipatungpal iti mabiit iti Department of Public Works and Highways kuno DPWH CAR iti desilting ken dredging iti Chico River nga asideg iti Upper Chico River Irrigation System wenno Eucris Diversion Dam sa jay probinsya ti Kalinga tapno mapasayaat iti serbisyo ti irigasyon magisayan iti panaglayos mariklikan iti riverbank erosion ken maprotektaran dagiti daddu mga infrastruktura iti naangay akapihan sa Kapitolyo iti Lunes impakaammo ni DPWH CAR Equipment Management Division Chief Engineer Frederick Malidom nga itinasaw a proyekto ket adaan nagarup 30 million pesos a pondo a mausat para iti krudo ken tagdan dagiti agtrabaho. Sigun ken kuana nasayaat iti timing ti proyekto ta madamamot lang iti desilting works iti National Irrigation Administration wenno NIA sa Eucris Diversion Dam. Dinakamat ti Malidom a dagiti proyekto ket manamnama a mangipaay iti nasaysayaat nga irrigation service para kadagiti mannalon ti probinsya ken mapapigsa iti proteksyon manipud ti layos ken erosion. May naik iti daytoy na pagnunumuan dagiti opisyal ang mabuo iti maysa a task force nga dadaulwan ti PGenro tapno matamang iti wagas no kas anu iti disposal dagiti naurnong adarat ken bato kadagiti mabigbig nga storage area. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia mula Cordillera. Tungo naman tayo sa Mountain Province. Mountain Province Nutrition Council nagsagawa ng evaluation sa mga batang may edad 0 to 59 months bilang bahagi ng Operation Timbang Plus. Si Arlene Fagya ng Radyo Pilipinas Buntok sa detalye. Inbakaamo ni Mountain Province Nutritionist Diane Monte, dagiti resulta iti 2026 Operation Timbang Plus iti Mountain Province, tapno makita iti nutritional status dagiti ubing, nga awan pa iti 5 atawon ditoy probinsya. Manipod ka dagiti 11,328 nga ubing nga na-survey, ada iti narukod nga 1,057 wenno 9.33% iti nasarakan nga stunted iti timbang na, 242 wenno 214% iti kurang iti timbang na, 28.25% iti nasayang, idinto ta 246 wenno 2.17% iti sobra iti timbang na wenno nalukmeg. Kinuna ni Monte ati stunting ket agtalinaed, amay sa kadagiti kangrunaan abyangen iti probinsya no maipapan iti nutrition gapu ta daytoy iti kangatuan iti daytoy survey. Manipod ditoy Bontok, Arlene Fagyan para iti RP World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Arlene mula Mountain Province. Baba naman tayo sa Southern Luzon. Office of Civil Defense Calabarzon nagsagawa ng pre-disaster risk assessment at scenario building bilang paghahanda sa Bagyong Inday. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye. Nagsagawa na ang Office of the Civil Defense Calabarzon ng Pre-Disaster Risk Assessment at Scenario Building bilang paghahanda sa Bagyong Inday at Habagat. Ayon sa opisyal na pahayag ni spokesperson OCD Calabarzon, Rian Marquez, tinalakay sa pulong ang mga potensyal na hazard
pag-a-assess sa mga vulnerable na lugar sa rehiyon at mga hakbang na dapat gawin upang paghandaan ng bagyo, habagat at thunderstorm. Inihayag pa ni Ginoong Marquez na bagamat humina ang bagyo, binabantayan pa rin nila ang katubigan sa buong rehiyon. Muling nilinaw ni Ginoong Marquez na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat ay otomatikong kansilado kapag may nakataas na typhoon wind signal. Ngunit kapag may gale warning na ibinababa, mismo ang local port at private shipping companies ang kusang nagkakansela ng kanilang biyahe. Samantala, nauna nang nagsuspindi ng biyahe ang 3 shipping companies sa lalawigan ng Mindoro at Romblon noong July 8 at 9 dahil sa habagat. Mula sa RP Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat May mula Calabarzon, kawing naman tayo sa Mimaropa. Lalawigan ng Palawan nangunguna ngayon sa may pinakamaraming kaso ng dengue fever sa Region 4B. Mula Radyo Pilipinas Palawan, nagbabalita si Miriam Basig. Agabot doon sa 2,987 ang nasalisa ng kaso ang dengue sa Mimaropa hasta Morbidity Week 25 o umpisa January 1 hasta June 22, 2026. Sigon sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit iyang Department of Health Mimaropa. Base sa ulat, 34 ron kabilog ang kalistang adipunto tungod sa masakit. 36 sa barangay sa rehiyon ang may clustering iyang mga kaso. Pinakamarakang napektuhan ay ang mga batang agkaedad sa kadagon asa 10 nga may kabilugang 36% iyang kabilugang kaso. Agabantener sa pinakamatamang kaso ang Palawan nga may 1,327, ingdasunan ang Puerto Princesa City nga may 568, Occidental Mindoro nga may 482, Oriental Mindoro nga may 277, Romblon nga may 275, Igbarin Duque nga may 62 nga kaso. Padayundang iinganyo ang DOH Mimaropa ang publiko nga boten ang 5S kontra dengue para maiwasan ang pagwasag ang masakit kabilang ang pagpugdaw sa papangistarani ang mga namok, paggamit ang proteksyon sa kagat ang namok, iglagi-lagi magkonsulta in kasong may masisintihan nga sintomas ang dengue. Alindiki sa Puerto Princesa, Palawan, siya si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Miriam mula Mimaropa, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Halos 1,800 kasako fertilizers ipinamahagi sa mga magsasaka sa Northern Samar. Si Shermaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye. Maabot 1,793 kasako sa iba-iba nga klase sa fertilizers ang gindistribuer sa Northern Samar Provincial Agriculture Office sa 44 nga miyembro sa makagtas SWIP Irrigators Association sa Katarman. Parte ini sa National Soil Health Program sa Bureau of Soils and Waste Management nga nagtutuyo mapaupay ang kalidad sa tuna ug mapahataas ang ani san humay. Gagamiton ang mga fertilizers sa 75 ka hektarya nga rice technology demonstration kundiin magbubuhat makabag-o nga pamaagi san tama nga paggamit san fertilizer base sa panginahanglan san tuna ug pananom. Katuyuanan sang programa nga mabuligan ang mga parauma sa pagtubo sa eratanom, maibanan ang diri kinahanglanon nga gastos sa fertilizers ug maging sustainable ang pagiging produktibo san era mga umhanan. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine mula Northern Samar. Dakuhan naman natin ang Eastern Samar. Active shooting simulation exercise isinagawa sa Dolores National High School sa Eastern Samar. Ang kabuang ulat hatid ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan.
Malang puson nga gindumaran Dolores Municipal Police Station di Eastern Samar hapangunguna ni Major Yumorfo Batlanggaw inusa nga simulation exercise kun CIMIX bahin hadton active shooting incident had Dolores National High School. Gintambungan inihan Bureau of Fire Protection, MDRRMO ngan First Eastern Samar Mobile Force Company. Ano sabing aktibidadin may ada panuyo nga mapahitasan pa ang preparasyon, koordinasyon ngan kapasidad ng mga otoridad ngan responders hapag atubangin sugad hini nga krisis ngan emerhensya hasulod ang eskwelahan. Pinaagyan realistiko nga senaryo, mas napaorsan pag binuligay haton iba-iba nga ahensya ngan na practice in husto aton mga protocol agud masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante magturutdo ngan mga empleyado sa eskwelahan. Ini nga inisyatibo ay nagpapakita ang kaimportante ang preparasyon ngan pagkaurusahan komunidad kontra bisan ano nga tarhog ha seguridad. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Daisy mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Mga kawani ng Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office sumailalim sa pagsasanay sa weather monitoring. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye. Malampusong nahuman sa mga kawani sa Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagbansay sa weather monitoring, climate systems, and hydrometeorological hazard awareness for local stakeholders in the Caraga region nga gipahigayon sa pag-asa ni adtong July 8. Ang maong pagbansay nagtumong kini sa pagpalambo sa kahibalo ug kahanas sa mga partisipante bahin sa pagmonitor sa kahimtang sa panahon, pagsabot sa climate systems ug pag-ila sa mga peligro nga may kalabutan sa kusog nga ulan, baha, bagyo ug uban pang hazards. Subala sa Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang maong pagbansay makatabang sa dugang nga pagligon sa ilang kaandam, pagdumala sa mga kalamidad, pagkunhod sa risgo, ug mas epektibong pagresponde sa mga emerhensya. Nagpasalamat usab ang Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office sa DOST Pag-asa alang sa mahinungdanong oportunidad sa pagkat-on ug sa padayon nga suporta niini sa pagpaligon sa kaandam ug kaluwasan sa mga komunidad sa tibuok rehiyon sa Caraga. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. World record para sa may pinakamahabang linya ng iba't ibang tausug confectionery na makuha ng lokal na pamahalaan ng Parang sa pagdaraos ng Pakaradyan Tao Parang ngayong taon. Si Eloisa Mohamad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye. Mabilang hambuk ang mga highlight at pag-asabo sina Pakaradyaan Tao Parang at Tao Parang Day 2026 in longest line of Bangbang Sug. Kumugda napit siyang putagisa sin July. Habay tahi Mayor Alcadar Loong ganta nila ini magabutang jinis Bangbang Sug doon Habago, Yukawan, Kanaway Bridge. Kumawa inilaong niya 2 usok batu. Tiya abit hainiin katan injo mamuha na sabot pag-imun-imun. Ganta nila kumawa world record hapakaradyaan na sabot. Dahil RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnegosyo at kalakalan at Balitang Pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan.
Binaba ng Asian Development Bank o ADB ang projection nito para sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2026 na ngayon ay nasa 3.8%. Kapag nangyari, ito ang magiging pinakamabagal na pag-angat ng ekonomiya mula nang matapos ang pandemya sa gitna ng naantalang investment, mas mataas na presyo ng bilihin at patuloy na panganib mula sa climate shocks. Sa July 2026 edition ng Asian Development Bank o Asian Development Outlook, ibinaba ng ADB ang dating 4.5 o 4.4% growth forecast para sa bansa. Pasok pa rin ito sa binagong target ng pamahalaan na 3.5% hanggang 4.5%, ngunit mas mababa kumpara sa average growth na 4.5% para sa buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon sa ADB, ang Pilipinas ang nakaranas ng pinakamalaking downward adjustment sa riyon dahil sa mabagal na pagpasok ng pamumuhunan, huminang private consumption dahil sa mataas na presyo ng bilihin at mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima. Bininawasan din ng ADB ang growth forecast ng Pilipinas para sa taong 2027 mula 5.5% tungo sa 5.3%, na pasok pa rin sa target ng pamahalaan na 5 hanggang 6%. Ang downgrade ay kasunod ng matinding paghina ng ekonomiya sa unang quarter, kung saan 2.8% lamang ang naitalang paglago habang patuloy na nararamdaman ang epekto ng multi-billion peso flood control infrastructure corruption scandal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na dapat maagang magplano ang mga Pilipino para sa kanilang retirement dahil hindi sapat ang buwanang pensyon mula sa SSS at GSIS. Bilang dagdag na paghahanda, inirekomenda ang PERA o Personal Equity and Retirement Account, isang voluntary savings program na may tax-free earnings at tax credit. Sa PERA, maaaring maghulog ng hanggang 200,000 piso kada taon at 400,000 naman para sa mga overseas Filipinos. Maaari itong ilagak sa iba't ibang investment products at lumago sa pamamagitan ng compounding interest. Maaaring ma-withdraw ng tax-free ang kontribusyon pagdating ng edad na 55 at matapos ang 5 taong hulog. Hinihikayat din ng BSP ang mga kumpanya na mag-alok ng pera sa kanilang mga empleyado dahil may tax incentives para sa employers. 6 na PERA administrators ang accredited: ang ATRAM, BDO, BPI Wealth, Dragonfly, Luna Securities at Zalamea. Paalala ng BSP, ang retirement planning ay dapat nagsisimula sa unang araw ng pagtatrabaho, hindi sa oras ng pagre-retiro. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagtala ang Pilipinas ng humigit kumulang na 124 billion pesos na investment pledges mula sa 7 kumpanyang Canadian para sa critical minerals at energy security. Ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Bahagi ito ng mas pinalakas na partnership sa Canada upang palawakin ang value chain sa mining, battery materials at clean energy technologies. Kabilang sa malalaking commitments ang $75 million investment program ng Oceana Gold para sa 2026 na may kabuang projected investments na aabot sa $1.9 billion hanggang taong 2037. Magpapalawak naman ang B2Gold ng kanilang Masbate Gold Project, kabilang ang karagdagang exploration at pagpapalawak ng 10 megawatt solar facility. Naglatag din ang CVMR Corporation ng panukalang modular
o modular nickel refineries na nagkakahalaga ng $175.3 million bawat module upang makagawa ng battery-grade materials mula sa lokal na nickel. May plano rin ang Emergent Waste Solutions na magtayo ng waste-to-value facilities na nangangailangan ng higit 60 million pesos bawat planta. Nag-alok ang Atkins Reales ng expertise sa civil nuclear technology habang ang Electra Batteries at Hatch Limited ay tumitingin ng partnership para sa battery materials at industrial infrastructure. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng Energy Regulatory Commission o ERC na makapaglabas ng desisyon sa rate reset application ng Meralco sa katapusan ng Agosto o Setyembre. Kasalukuyan ng nire-review ng ERC ang panukalang itaas ang average distribution charge mula 1 peso and 35 centavos patungong 2 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour, kung saan humihiling ang Meralco na makasingil ng 532 billion pesos mula taong 2027 hanggang 2030. Bago tapusin ang proceedings, isinasagawa pa ng ERC ang spot checks at inspeksyon sa mga assets ng Meralco ngayong buwan hanggang sa susunod. Tinitignan na rin ng ahensya ang iba't ibang building blocks na magiging basihan ng final review requirement at maximum annual price, hindi lang para sa Meralco kundi para sa iba pang utilities sa Group A. Kabilang sa unang batch ng rate reset ang Meralco, Cagayan Electric Power and Light, Cotabato Light and Power at Dagupan Electric Corporation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-10 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 58 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 66 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 piso at 7 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 86 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 58 sentimo. Nasa 70 piso at 40 sentimo ang euro, 43 piso at 46 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 40 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang magbalik bansa si Alex Ayala matapos ang nakakapagod ngunit matagumpay na kampanya sa grass court season, kabilang ang kanyang makasaysayang 4th round run sa Wimbledon na nag-angat sa kanya sa career high live ranking bilang world number 28. Unang makita ng mga fans ang tennis sensation sa fan meet na inorganisa ng Globe sa Hulyo 15 sa Glorieta Activity Center sa Makati. Inaasahang dadagsain ito ng mga Pilipinong sabik na makita ng personal ang 21 anyos na lefty matapos ang kanyang breakout performance sa London. Bukod dito, isang kilalang sports apparel brand ang mag-host ng hiwalay na event para kay Ayala, kung saan dadalo ang piling bisita,
fans at miyembro ng media para sa isang malapitang talakayan tungkol sa kanyang Wimbledon journey at patuloy na pag-angat sa world tennis. Ang homecoming ni Ayala ay inaasahang magsisilbing selebrasyon ng kanyang pinakamalaking tagumpay sa Grand Slam stage at magbibigay daan sa mas malawak na suporta mula sa Filipino tennis community. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Itinalaga ng Philippine Olympic Committee o POC si Ricky Lim bilang bagong chef de mission ng delegasyon ng Pilipinas sa Aichi Nagoya 20th Asian Games kasunod ng pagbibitiw ni Al Panlilio. Formal na inanunsyo ang appointment sa General Assembly ng POC sa Pasay City. Ayon sa POC, nagdesisyon si Panlilio na bumaba sa posisyon dahil hindi niya maibibigay ang buong oras at atensyon na kinakailangan para pamunuan ang delegasyon, lalo na sa gitna ng kanyang mga bagong tungkulin sa negosyo, kabilang ang pagiging chairman ng Black Scholes Technologies. Si Lim, na pinuno ng Karate Pilipinas, ay may malawak na karanasan sa international multi-sport events. Nagsilbi na siyang chef de mission sa Harbin Asian Winter Games noong 2025 at deputy chef de mission sa Asian Youth Games sa Bahrain noong nakarang taon. Makatulong niya bilang deputy chef de mission sina Erica D. ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, Jared Bello ng Curling Pilipinas, Alexander Sulit ng Philippine Judo Federation at Job Malonzo ng Vovinam. Aabot sa 430 atleta ang magre-representa sa Pilipinas sa 40 sporting events sa Asian Games mula Setyembre 19 hanggang Oktubre 4. Pangungunahan ng delegasyon ni Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo na inaasahang magiging sentro ng kampanya ng bansa sa Japan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakitang gilas ang 15 anyos na si Alexandra Ann Diaz, pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa World Youth Weightlifting Championships sa Colombia, kung saan nagwagi siya ng 3 gintong medalya at nagtala ng bagong championship records sa girls 48 kg division. Itinaas ni Alexandra ang 77 kg sa snatch bago magtala ng record-breaking 98 kg sa clean and jerk. Umabot sa 175 kg ang kanyang total lift, isang bagong championship record na nagbigay sa kanya ng gold sa snatch, clean and jerk at total. Hindi lang si Alexandra ang nagdala ng karangalan para sa Pilipinas. Nakakuha rin ng medalya ang iba pang young lifters. Si Jay Colonia, gold sa clean and jerk, 140 kg, 2 silver sa snatch, 109 kg, at total na 249 kg sa boys 56 kg. Si Jody Peralta, 2 silver sa snatch at total sa girls 53 kg. Althea Bacaro, silver sa clean and jerk at bronze sa total sa girls 44 kg. Si Kirby Kent Alasas nakakuha ng silver sa snatch sa boys 60 kg. Patuloy na umarangkada ang bagong henerasyon ng Filipino weightlifters na inspirasyon ng tagumpay ni Heidelin Diaz at ng lumalakas na grassroots program ng bansa sa weightlifting. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nangunguna si Junmar Fajardo ng San Miguel sa labanan para sa PBA Season 50 Most Valuable Player matapos magtala ng 29.8 statistical points mula sa kanyang averages na 17 points, 16.1 rebounds at 3.3 assists
kada laro. Pumapangalawa si Robert Bolick ng NLEX na may 26.7 statistical points, bitbit ang 19.2 points, 5.2 rebounds, 8.3 assists at 1.5 steals. Nasa ikatlong pwesto naman ang Converge rookie na si Juan Gomez de Leaño na may 23.6 statistical points mula sa 17.6 points, 6.5 rebounds, 5.9 assists at isang steal kada laro. Kinumpleto ang top 5 ni Zav Lucero ng Magnolia na may 23.3 statistical points at Justine Baltasar ng Converge na may 23.2 statistical points. Sa Rookie of the Year race, nangunguna si Gomez de Leaño, sinundan ni J.M. Bravo ng Terra Firma, Chris Kuhn ng Magnolia at James Una ng Blackwater. Magbubukas ang PBA Governors Cup ngayong Biyernes, Hulyo Agis, kung saan maglalaban ang Terra Firma Jeep kontra Titan Ultra Giant Risers sa hapon, kasunod ng Macau Giant Pandas laban sa NLEX Road Warriors na gaganapin sa Inari Center sa Antipolo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Mga kababayan, sumabit po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, kay Leo Magpayo para sa balitang negosyo at kalakalan maging sa balitang pampalakasan. Sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel. At sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.